No, magkalaban na sila. Bakit? Hindi niya ba kaya? Presidente siya? Hindi siya Yung political. presidente ng Pilipinas, one of the most powerful president in the world. You Malakas know yan. the answer to that, Kong? Yes. Where's the evidence? The evidence has already been deleted. Chair Jokno sa oral arguments ng Supreme Court asked Yun na, for yun the na. autopsy reports and the police reports. All of them are falsified. Okay. So, Secretary anong Jimmy. ibig sabihin? Yung mga deleted na evidences na yon, marirecreate May question to you. marirecreate sa No, ICC? no. Aray ko. Palakpakan natin itong si Congressman Higueris. Heto kasi si Atty. Falsis, di niya binabanatan nitong si Martin Romualdez. Banatan mo kasi si Boss Martin, paminsan-minsan para di ka napaghahalata. Dito sa video na to, sinupalpalho nitong si Congressman Egay Erice, itong si Falsis. Dito sa video na to, mas maiintindihan nyo ho yung sinasabi ko na merong mga pinklawan at dilawan na bayaran at meron din mga pinklawan at dilawan na merong prinsipyo at paninindigan. Mamaya ho, inyong makikita kung alin si Egay Erice dyan at alin si Jesus Falsis dyan. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Tanong ko lang dito kay Congressman Egay, sang-ayon ka ba na tumuloy-tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno nitong si Senator Pia Cayetano? Oh. Yan lang naman eh. Diba? Kasi kung wala kang tinatago, kagaya nitong si Jess Falsis, diba? Sang-ayon ka dyan. O bago tayo magtungo dyan sa ano na yan, dyan sa mga punto de vista na yan itong si Congressman Egay Erice, gusto ko munang pasadahan yung mga banat na naman itong si Amy Marcos. Pambihira, ginawa niyong family feud ang Basyang Pilipinas. O ito, Amy, my brother wants Senate to be rubber stamp. Rubber stamp eh, kayo nga magkakapamilya, ginawa niyong family feud. Walang niya kayo. Mag-usap-usap kasi kayo. Sabihin mo kapatid mo, wag na siya magbangag. Kawawa sa bayan ng Pilipino. Diba? O ngayon, kung ano talaga, mag-resign na lang siya. Anak ng Petrang Garapata. Kami nagsasaper sa ano nyo, gulo nyo magkapatid eh. Alam naman namin ang problema dyan eh. Kaibigan lang naman. Tsaka yun ang problema, pera, kapangyarihan, kasakiman, di ba? O ito, Sen. Amy Marcos on Friday. Renewed her attack against her own brother. Talagang yung framing parang ang sama ni Amy Marcos. President Ferdinand Marcos Jr. accusing his administration of trying to cripple the Senate amid the escalation internal dispute in the chamber and the heated debate over the move to allow senator to participate in their proceeding online. Magagawa natin, mga Marcos, salot talaga sa Pilipinas yung mga yan. Ako, naniniwala ako eh. Naniniwala ako talaga na itong mga to dapat talaga hindi na makahawak ng anumang pwesto sa pamahalaan. Maging yan, Amy Marcos na yan. Sa maniwala ako kayo siya, hindi, pare-parehas lang yan. Wala lang magawa itong si Amy Marcos kasi alam niya kung sakaling kumampi siya sa kapatid niya, yarin lamang sira ng political career niya para hindi gaanong wasak na nga apelidong Marcos, mas wawasakin pa niya. Kasi nakikita rin naman ni Amy Marcos yun eh. Might as well gawin na niya yung tama. Pero hindi yun eh. Marcos, magnanakaw, sinungaling, manggagamit. Tapos ang usapan, walang exemption. Ngayon para sa mga taga Ilocos, mahal nyo talaga mga Marcos, nasa sa inyo yan, wala ko tayong magagawa dyan. Ano po? Hindi, ano yan, yung respeto nila kay Manang Amy nila ay talagang matindi yan. Naiintindihan natin yung mga kababayan nating taga Ilocos Norte. No? Maganda dyan sa lugar nila. At balita ko, nagpaganda dyan si Amy Marcos. Biglang kumabing si PH. Pambihira talaga, oo. Ayan, yun na. Wala na rin naman political career yan. Ayan, ako, ito, matindi to. Anong sabi nito si Trililing? Matindi ho ito. Patatawag ko si Trillanes. Na nagwawagayway noon ng warrant of arrest doon. Kailangan maimbestigahan yan. Trililing, ihanda-handa mo na tumbong mo. Nakananto kaya yayaring ka nitong si Senator Dante Marcoleta. Unang tanong, sino ang nagbigay
mandato sa'yo para iwagayway mo yung warrant type na yan laban kay Senator Rodante Marcoleta. Kanino ka nakipag-coordinate? Pero sabi naman nila, former senator yan, kaya talaga merong kahit paano, merong binibigyan ng due courtesy pag nagpapakita siya dyan sa Senado. Ito, Marcoleta, iimbestiga si Trillanes. Senator Rodante Marcoleta said he planned to summon former Senator Antonio Trillanes to Senate inquiry that will look into the report attempt to arrest Senator Ronald Bato de la Rosa inside the premises of the Senate. In an interview, Marcoleta said Trillanes would be among the personalities he want to invite to explain his alleged involvement in the issue, particularly his publicly display of what was purported to be an warrant of arrest against De La Rosa. Ako, vice chairman din ako ng Committee on Public Order. So mag-a-announce din siguro ako on Monday na patatawag ang NBI at saka DOJ dahil doon sa ginawang paghuli kay Senator Bato noong May 11. Naku. Lumalalim ang sugat sa pagitan ng mga sangay ng pamahalaan. Diba? Binaboy kasi ng executive ang legislative. Pati sa pagtatalaga ng mga leader, gusto nila nakikialam sila. Kaya tama lang para sa akin, nararapat yung mga galaw na yan ni Senator Rodante Marcoleta at nito si Senator Alan Peter Cayetano diyan sa Senado. Bago pa kayo ubusin, Sen. Kasi ang balita ko talagang ipapakulong daw kayo lahat So bago man lamang kayo pakulong, pakita natin sa sambay ng Pilipino kung gaano kasira ulo itong administrasyon na to. Next, nako ito matindi to. Matindi ito. BHP survey, businesses growing worried about the future. Sorry na lang kayo mga businesses. Ang Malacanang, chill lang. Tuloy-tuloy ang pagtulong namin sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pamimigay ng diba? Yan ang estado ng ating ngayon, sektor ng mga businesses, di ba? Wala tayong magagawa, di ba? Ganun lang naman ho yung mga kababayan. Ano yan? Kumbaga si Marcos Jr. baka ano ho yan ano pa pakialam niya? Pagkatapos ng 2 taon, naalis na sila sa Pilipinas. Ano ba naman kayo? Ano ba sabi ni Sir Ibio Galbot? Fake news yan. Si Bongbong Marcos ayaw ng ganyan. Dahil he lives in the past. So, he's not worried about... Sinasabi ko kay Sir Ibio Galbot. Dito tayo. Lagay ko lang dito yung 2 magkapatid na ginawang family feud ang bansang Pilipinas. Mga walang yang to. Eto, yan sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Kung yung mga taga Malacanang bago nila umpisa ng kanilang mga kalokohan, sumisinghot muna sila. Etong ating 18 Marine, ano man ang ginagawa nila ngayong mga panahon na to, sinasangguni nila, ika nga sa may kapal, di ba? Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, di ba? Sinasangguni nila, yan dapat. Senator Alan Peter Cayetano, bago niya umpisa ng pagsasalita niya, papasalamat muna sa Panginoong Diyos. Papasalamat muna sa ating mga kababayan. Pero, etong si Llamas, anong ginagawa bago magsalita? Naninira. Diba? Yan ba ang gawain ng mga matitino ang utak? Ito, pakinggan ho natin ang dalangin ng ating 18 Marine. Yay! Panginoon Jesus, maraming salamat po sa araw mo na ibinigay sa amin. Ako, naghahanda ng ating mga mandirigma. Na sana maging pagtagumpay kami sa nitiin namin sa aming buhay. Panginoon, salamat at binibigyan mo pa rin ng security ang bawat isa sa amin. Lalo na yung kanya-kanya namin pamilya. Panginoon, alam kong kami nagkakasala sa iyo sa araw-araw. Ngunit alam kong kaya mo kami patawarin. Panginoon, ang hinihiling lang po namin ay kaligtasan malagi ng aming pamilya, lalo na po yung mga nasa malayong lugar, nasa abroad, yung iba, may mga sakit.
pagalingin muna po sila at saka bigyan mo sila ng magandang kalusugan sa araw-araw. Salamat din po Panginoon at kami yung pinagabayan sa pang-araw-araw naming buhay, sa aming kaligtasan, sa pagkain na yung pinuprovide sa amin. Maraming salamat Panginoon at kami ay nananalangin na hanggang matapos itong aming mitiin at pinaglalaban. Ito pong lahat ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Ano na ho yan, higa nga, pagdasal ho natin, yan lahat ng ating, lahat ng mga individual, lahat ng mga Pilipino, lahat ng gustong lumabas, magsalita dito sa issue ng mga maanumalyang flood control. Sama ho natin sa ating panalangin. Dahil closure ang hinihingi ng sambayan ng Pilipino. Hindi matatapos to. Itong, di ba, Kong Egahin, di ba? Tingnan, hindi naman tatao ng ganyan si Kong Egay kung hindi siya sangay siya. Smile pa lang niya, talagang ama yan, PH. PH, tuloy mo lang yung ginagawa mo na yan, ha? Nasa likod mo ko. Hindi, nasa tabi kita ko, ha? Kalma ka lang dyan. Mamaya mo na supalpalin yung yung si Badingdong, ha? Kaya, mo siya, balagbagin mo siya para kay PH update. Bida-bida kasi si Jess Palsis, di ba? Pagdalangin ho natin, panalangin ho natin ang ating bansa, ang ating mga kababayan na naghihirap ngayong mga panahon na to, walang makain, no? Nakakalungkot. Kasi nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi nagkakasya dito si Kong Egay. Pero at least prinsipyo nakikita ko sa mama, di ba? Pero minsan parang meron siyang kurot na parang ayaw nating tingnan natin. Pero kung Egay, approve ka sa akin, di ba? Kahit pinglawan ka, may prinsipyo at paninindigan ka. Saludo ako sa iyo, di ba? Ano ho talaga dito? Ang ating number one na kailangan gawin, suportahan ho natin yung mga kababayan ho natin na ika nga ay nagnanais na mailagay sa tamang landas tong bansa na to. Sayang lang, no? Nakaalago na tayo panahon ni Tatay Digong, kriminalidad, kumbaga yung tinding natin sa international scene bilang bansa, ang ganda na huli, di ba? Pati OFW, pagka tinatanong sila, Pilipino! Hindi pa sila tinatanong, Pilipino ka! Rodrigo Duterte, Pilipino! Di ba? Nung panahon na yun, hindi na lang si Manny Pacquiao ang higa nga, parang pagka tinais namin Pilipino, Manny Pacquiao, hindi na ho yun eh. Yung Rodrigo Duterte, kasali na eh, di ba? Meron kasing Yagba at merong independent foreign policy. Hindi siya nagpakaasyo sa mga Amerikano kagaya nitong Sinoy Noy Aquino. Sorry. Sorry Kong Egay. Baka magalit si Kong Egay. Nagpakaasyo pala PH. Ito Kong Egay tayo. Game. Representative Congressman Edgar Elise. Gusto ko may music background pa. Diba? Oh. Good evening to all of you. Good Andito naman po evening. tayo, live tayo sa Bilyonary News Channel at sa Abante Online. We have also live streaming sa Facebook page ng Politico Talks and sa YouTube channel po. Kong Erice, welcome back to our show. Thank you. Maraming salamat. Thank you for coming back po. Thank you for coming back. Tanungin natin si Kong Erice agad. Na ngayon, nag-abstain kayo sa pagboto sa impeachment kay VP Sara. And now it's now with the Senate as the impeachment court. How do you feel about this? Well, in-explain ko naman even before the voting, nag-explain na ako eh. I delivered that privilege speech. Sabi ko, I cannot participate in the voting. Why? Because of 3 reasons. One, Okay. hindi ako pinayagan na magtanong. It's the first time in the history of Congress na isang congressman hindi. So wala kang 20 million kung Egay Erice. Kawawa ka naman, wala kang 20 million. Di ba?
O sang-ayon ka ba dun sa ano? Ang narinig kong kurot dito dapat magbuo ng grupo itong si Marcos Jr. na pag-aralan yung mga ang ating saligang batas. Tapos bigla siya susundot. Tapos i-endorse niya doon sa kapalit niya. Sila ang magtutuloy ng pag-aaral. Bigla may ganun eh. Habang mayroong pag-uusap ng charter change, bigla ka susundot ng ganun. Medyo allergic ako dyan kung egay ha. Ayusin natin sa susunod. Yung mga manonood, matatala siya tenga. Yung mga maliliit na detalye, naririnig namin yan. Pinayagang magtanong sa mga witnesses. Pero overall. Bilang dilawan, pinklawan, meron siyang prinsipyo at paninindigan. Saludo. Nakita ko itong mama na to, hindi siya nakipagkuntsabahan, hindi siya nakisama sa gang, maleta gang. At tayo naniniwala, walang natanggap na pera yan galing sa maleta sa mga maanumalyang flood control project. Yan kung igay bigla dito sa PH update, napaniwala mo ko. Sana naman, next election, kasama ka na namin mga panya kay Bibi Sara, di ba? Wala namang problema. Kami dito, masaya kami. Hindi kami kagaya ng mga taga-Pinklawan-Dilawan, mga toxic dyan. Kami dito, cool lang kami. Nagkukulitan lang, di ba? Very light lang yung mood. Hindi kagaya nung pagka nag-vlog yung mga vlogger ng mga Dilawan, Pinklawan. Anak ng toka. Dapat nag-i-English ka, dapat matalino ka, dapat, di ba? Yung tipong pagka hindi ka nakasabay sa pinag-aralan nila, yung tipong out of place ka. Ganon yung aurahan sa kanila. Pero tayo hindi. Lahat to kasali. Pati ito kung irisi ko. Konbensihin nyo mga kababayan ko. Kung, guy, DDS. Members lang daw ng Committee on Justice. Inalis nila akong member eh. Tapos Kaya wala kang karapatan daw. So, Diba? Ganyan ginawa nila kay Sendante. Kaya kung ako sa'yo, mag-usap kayo ni Sendante. Kung kay, hindi naman sa pagano kung mapunta ka dito sa amin, sa grupo namin, sigurado ko sa'yo. Welcome ka namin ng open arms. Yayakapin ka namin. Hindi kagaya dyan sa grupo nyo, puro toxic. Ang pangit, yung mga vlogger nyo, anak ng toka. Mag-uumpisa pa lang, puro katoksikan na. Hindi pa nila mapag-usapan yung si Martin Romualdez, si Lisa Araneta Mapa, si Marcos, di ba? Hindi nila kayang pag-usapan yan. O paano ka sa mga vlogger na yan? Kami dito, sa mga vlogger na nagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Minanopolize di ba? Hindi, sa mga vlogger na mayroong prinsipyo at hindi tumatanggap ng pera galing maleta. Kaya naming banatan yan. O, kanino ka? Doon sa mga dilawan, pinklawan na talyanista and saymada vlogger na hindi nga babanat-banatan yung mga maleta gang. Habang kami talagang, kung kasakali kami bigyan, o hindi, magsasalita lang ako para sa sarili ko, bibigyan ako, hindi ko tatanggapin. At alam ko yung mga individual na kailangang iwasan pagdating sa usapin ng ganyan. Hindi, baka 3 kilometro o 10 kilometro pa lang, 10 kilometro pa lang. 10 kilometro pa lang, nakita ko na, naramdaman ko na yung presensya nitong mga maletagang na to at kakaripas ako. Tatakbo ho tayo. Baka alukin tayo. Di ba? O cornerin ka, mahirap na. O sa gayong paraan, ika nga hindi na mangyayari yung gusto nilang mangyari. Alis ka na. Kaya kung talagang hinahabol ka, isampal mo sa kanila, di ba? Hindi sinasabi ko sa iyo, PH. marami akong mga questions na sa tingin ko na Grabe, naka 18 minutes na pala tayo. Meron na naman yan magagalit sa comment section. PH! Di ba bababaran natin? Bababaran natin. Teka lang. Kakapi tayo eh. Padala kasi kayo ng padala ng pangkapi. Ang bihirang yan. very relevant to determine nung probability nung Ano, alisin ako dito? Pero may mga non-members din nagtanong wala. Hindi Wala pwede. talaga? Hindi pwede. What are the two other reasons, Kong? Sabi mo tatlo. Pangalawang reason, alam mo, nagsimula ito lahat noong 19th Congress. Alam naman natin na na-incentivize bilyon-bilyon ng mga flood control projects at yung mga prime movers nitong impeachment na ito, karamihan dyan yung involved. In fact, ang pinaka-prominent na prime mover niyan, si Saldico. Okay. So, noon. Kaya nga, yun yung, karamihan naman, yun pa rin eh. So,
At pangatlo, tingin ko, alam mo, martial law baby ako at nakipaglaban ako sa EDSA 1. Nakita ko noon kung paano wini-weaponize yung mga agencies of government like NBI ngayon, yung AMLAC, at pati na yung COA. So ayoko maging Complicit. participant dito sa tingin ko stage na process. Pero nakapunta sa Senate, nakatawid. Kaya nga, kasi nga, 200, imagine, 257. Mas malaki compared dun sa Pati first. nga yung wala, nakakaboto eh. 2/3. More than More than, 2/3. oo. Palagay ko, pati yung wala, nakaboto. Kasi nung una, 255 lang, tapos nadagdagan bigla ng dalawa. Paano nangyayari So how pala do you yun? feel about it? Kasi alam mo dito sa amin, sa Kongreso, pinapayagan naman yung karamihan text lang nakakaboto na. Anyway, Ang galing, Attorney Jess, nakalma ka na ba sa sagot ni Congressman? Of course. Ito kasing baklang hamog na to eh. Lahat na lang ata nag-guess dyan sa Politico Talks, inaaway niya eh. Kaya minsan, kahit na nandyan si Atty. Jimmy, hindi ko na pinapanood yun dahil dyan sa... Actually, napaka-generous and gracious ni Kong for still coming to our show despite some of the spicy words I've said before. Sana hindi niya napanood. Huwag mo Alam mo, napanood. pag hindi naman totoo, hindi naman ako nasasaktan. Well, it's not factual, Kong. It's just my opinion. Na ano mo na, kung egay, mga nasa nasa hanay nyo, mga balahura, kagaya nitong si Jess Pals, sa amin hindi. Di ba doon lang tayo sa taxi ka nga. Hindi kagaya nga si Jess Palsis. So it cannot be right or wrong. It was just my opinion. Kasi sanay na naman ako na... Huwag ka magpaliwanag. Huwag ka magpapaliwanag ka pa eh. Nakasakit ka na nga ng damdamin. Sorry kung sorry. Wala. Sanay na ako na may mga opinion na pro or against me na Ayun. tingin ko pro, hindi nga totoo eh. Tapos against me, hindi rin totoo. Pero sanay na ako doon. It's part of the game. And thank you so much. Kasi a congressman like you who believes in your own freedom of speech, Oo, yeah. believes in the freedom of speech of others, Yes. at hindi ako kinasuhan. Oo. Pero ito alam mo to si Attorney Jess. Parang si Senator Jinggoy. Nakakatatlo ka na, ha? Nakakatatlo ka ng kaso. Parang medyo offensive yung Hindi, yung comparison Alam mo, hindi naman, paano ako masasaktan eh. Alam mo, 4 na political dynasties ang pinagdaanan ko, ilang presidente, Sa ang nilabanan yeah. ko. Speaking from experience. Ilang mga EDSA 1, EDSA 2, lahat yan. Galing. So, Kudos ano to na you. ako, Kudos, part kudos. of the game. Ito naman si Attorney And ang Jing. importante sa akin, yung aking objective para sa bayan. Anti-political dynasty. Yes. Hindi lang. Marami. At lahat. Opo. Anyway, ito si Attorney Jimmy, tumatawid pa para magano na aking weather. Kasi parang Ikaw, nahiya lagi ka ka na na. sa balita. Busy-busy bakit yan. ba? Napaka-busy ilang yan. beses natin nasaan si Senator Bato? Oh, well, kasi kami syempre we accept that as a byproduct of our being the legal counsel of Senator Bato. Araw-araw po ako tinatanong Pangilan na, nabilang mo ba? napapaligiran na nila kami. Pero I say candidly and for the last time and earnestly, hindi po talaga namin alam that is intentional on the part of Senator Bato and we have no desire to know of his whereabouts so that we can insulate our process of creating his legal defenses in a more or less politicized scenario. Ganda. Okay. On that note, let's start the patok o putok. Kasi sabi ko nga, parang si Jinggoy ka, nakakatatlo ka na eh. Repeat. Oo. Si Senator Jinggoy, 3-peat na rin. Hindi, talo ko siya kasi ako 5 na ako eh. 5 5 na libel cases ko. cyber libel. Pero talo niya ako in terms of the gravity. Oo. Una, patok muna yung patok muna yung ating VTR. Okay. Kasi ang galing nung ating staff eh. Natawa ko dun sa inaanod si Senator flood control. Jinggoy. Yes, pero sa akin, ito na lang sasabihin ko kasi ayoko masyado maging masama. Fool me once, shame on me. Fool me twice, shame on you. Fool me thrice, makalusot pa siya dito, sino nang nakakahiya? The rule of law, the courts, the judiciary, lahat nakakahiya. Fool me thrice eh. Oo. Pangatlo na niya. Anyways, meron pa siyang second yung case niya. Na-clear siya, pero magbabayad siya, di ba? Ibabayad pa. Yes, mga graft charges. I'm just focusing on plunder. On plunder alone, nakakatatlo na siya. Yes. Kung Rize, lawmaker standpoint point of view, sa ganitong klase na nasabi nga, nakatatlo na to si Senator Jinggoy, sa batas, sa amin, sa House,
how do you feel about this, the lawmakers like Saldico, your fellow colleagues there? Hindi, this is the sign of our politics dito sa Pilipinas. At yan naman mga ano yan mga sign ng problema natin sa nabubulok na sistema ng politika sa ating bansa. At isang malaking, yan yung sign ng epekto ng political dynasties. Pero patok yan sa'yo. What do you think? Patok o putok? Bakit? It's not about accountability. Ayan, putok. Putok, bakit? It's not about accountability. Ito ay laban ng dynasty ni Marcos at ni Duterte Okay. at ng mga dynasty na nag-aagawan sa kapangyarihan. Iyan. Lahat naman yan, babasahin mo yung 19 Congress 2025 National Budget, halos lahat na nakaupo, involved. So, nagtuturuan to, pero lahat sila magkakasama. Including Senator Jinggoy. Pero naman Including kita Senator kanina, Jinggoy. si Saldico. Pero ba't hindi mo mine-mention si Speaker Romualdez? Saan? Former Speaker Romualdez. Ay, malaki yung kanyang pananagutan dahil siya yung speaker. Okay. Ewan ko kay Jess kung mababanggit niya yun. Kinakasuhan. Ay, Ang problema kay Jess Yung sinasabi ko sa'yo, Jess. Mababanggit mo ba? ko. Pinapost ko yun. Ay, nako, si Kong kasi nalilito. Ay, nako, Jess. Yan ang problema sa'yo. Puro ka kasi kalokohan Puro ka kikaya ng ginagawa mo dyan. Kanya ka. Chismis, I just have to address it. Sinasabi Address kasi mo. BBM vlogger ako, tsaka Martin Romualdez vlogger. But if you... At doon sa petition ko sa Supreme Court, para sa constitutionality ng Program of Appropriations, lumalabas doon yung bilyong-bilyong mga flood control projects. Na nilipat. From unprogram, nilipat sa ano. Ay, Tama. inaprubahan By ni Presidente. SMR. Hindi. Pero May inaprubahan ni PBBM. Presidente. Hindi, wait lang. Tapusin ko muna yung sa... Tapos hindi mo kayang banatan. Ito talagang si Jess Palsis. Ibang klase talaga tong mga... yan sinasabi ko sa'yo kung egay. Hinahayaan lang kita pinagmamasdan-masdan lang kita sa malayo. Di ba? Ngayon, eto, binibigyan kita ng kumbaga, pagkakataon. Wala namang problema. Magkaroon kami ng egay irisi sa namin. Kasi nakita ko yung prinsipyo nitong mama Suwak na suwak talaga siya Alam ko pinglawan dilawan yan. Pero isipan nyo, nag-abstain siya. Isipin nyo ho yun. Nag-abstain. Pwede siya magkaroon ng 20 million pero hindi niya kinuha. May prinsipyo. Martin Romualdez, kung kaya ko daw sabihin. Nasa vlog ko yan. Ako ang Hindi, nag-break live sabihin mo. Gusto ko harapan sabihin mo, news Palsis. na may precautionary hold departure. Sabihin mo, hindi precautionary. Wala kang pakialam sa precautionary hold departure. Sabihin mo, Martin Romualdez, involved ka ba o hindi? Order. In fairness, CSMR. in Balikan nyo fairness. lang, pwede yan. Naku kasi mga DDS, pwede nyo i-control F. Magsa-search lang kayo, no? Marunong ba kayo Hindi ka marunong yan. Anong control F? Sabihin mo. Anong control F? Walang niyang Jess Palsis na to. Sabihin mo sambay ng Pilipino. Diba? Alam nyo ba yung mga technicalities? Search nyo lang yung Facebook ko. Hindi kami marunong mag-laptop. Yan, di ka marunong. Attorney Julie, Ganyan ikaw, talaga to, patok Pal. o putok? Siyempre putok. Ang una pong putok, is yung graphics natin. Pero wala namang masamang tinapay sa, Pero kasi, hindi accurate. Hindi naman iyakin si Senator Jinggoy. Hindi siya na-aanod dyan, And this is not in his defense. It's just a poor characterization of him. Pangalawa, you cannot insulate or isolate this, itong kaso against him, yung flood control. Dahil sabihin na nating may kinalaman siya dyan, halos lahat naman ng lawmakers may kinalaman at one point or another sa flood control. Ang tanong kung may korupsyon. Pero yung dapat nating makita, 7 senador po ang kakasuhan ngayon, lahat from the majority bloc. That should be suspicious even to the DDH. Kasi kung 7 Teka senador... muna, sabi ano, DDH? diehard Duterte haters. Kasi kung 7 senador na po, kasi kung isa, okay. Kung dalawa, okay pa. 7 senador po ang kakasuhan para hindi na po sila makabuo ng mayorya. Can I ask a question, it's political Attorney Jimmy? for me. Is it a matter of politics or is it just really na baka ang mas may kasalanan, with all due respect to the majority bloc,
ay galing sa kanilang bloke. Okay, so ito Nagkasama-sama lang sila. So ito ang Yes. challenge ko yan. Flood control yan. Bakit hindi ituloy ang Blue Ribbon, intayin ang resulta para equal protection? So, kung may mahanap mang guilty na isa, guilty lahat. Sa minority. Oh, minority or majority, congressman, senador, contractor, lahat din. Ito, I agree. may I balita ako, may agree. good news ako I kay agree with Attorney that. Jimmy. Halimbawa, lumipat yung mga may kaso, lumipat sa Majority. minority. Sa minority, kakasuhan pa ba? Oo, mawawala ba? Bigla Teka bang nga. may affidavit of Hindi, desistance? hindi, wait. Ang tanong ko sa iyo ko nga, ako ang punto ko kasi was, kung madaming kinakasuhan sa majority, is it coincidence or politics? Or is it sila talagang may kasalanan? Oh, yes. From the, Well, ako, ang tingin ko nga, sinabi ko sa iyo, halos lahat ng nakaupo, nung 19 Congress, involved. 125 billion yung parte ng Involved. Senate. Kaya pagka sininggle out natin si Jinggoy Estrada, mamalaki magiging problema dyan. Well, hindi ko pinagtatanggol si Jinggoy. Di ba? Ang gusto lang natin mangyari dito, parusahan na lahat. Di ba? Ganun lang. Sa Bicameral yeah. Conference Committee. Tama. Lahat yan nabigyan. At kung talagang imbestigahan, madali lang eh. So lahat dapat kasuhan. magta-take off Hindi, lang. dapat imbestigahan. Lahat. Kasi, alimbawa, for example, isang senador, meron siyang insertion or amendment for a flood control project. Kung na-implement naman ng maayos, eh bakit mo naman kakasuhan? Correct. Ayun. Alam mo, Teka, may teka, kinalaman. teka, Ang problema lang, mukhang iniimbestigahan lang yung gustong imbestigahan. Okay. Diba? Lady Yun naman, ang problema. can the lady speak? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. First, the good news kay Attorney Jimmy, kasi ito, pinupush niya nung pa yung 18 Marines. Kanina, in-announce ni Senate President Alan Peter, Yes. kaya tana sa live Ayun. streaming niya. Mag-hearing na sa next Thursday, June 4. ang Senate Blue Ribbon Subcommittee Yes. headed by Senator Marcoleta. Yes. And I'm pretty sure, yung 18 Marines mo, ipapasok Will be niya. witnesses. Opo, at ito po ay tagumpay po ng taong bayan at ang kinabukasan po ng Pilipinas. Totoong-totoo po yan galing sa puso. Kasi po, kailangan natin malaman talaga kung paano tayo ninakawan. Hindi lang ng isa, hindi pwedeng si Jinggoy lang. It's Hindi unfair. pwede. It is against the... Hindi pwede to. Jess Palses, makinig ka. Kapal ng mukha mo. Anong ginawa sa ni Jess Palses PH? Wala, makapal lang ang mukha niya. Hindi mo nakita. Sobrang kapal ng mukha Basic niya. tenets of law. Yun ang sinasabi mo, di ba, na hindi lang nag-i-end yan kay Speaker Romualdez. Yes. It goes all the way sa Malacanang. And the ombudsman should exercise restraint. Ma'am, sa tingin ko naman, makasabat ako dyan. Alam nyo, pagka nag-imbestiga yung Blue Ribbon ni Senator Ping Lacson, ang punterya, yung mga Maka-Duterte. Pagka naman nag-imbestiga yung kay Yung Marcoleta, Marcoleta. ang punterya, yung Maka-Marcos. Yung administration. Eh bakit naman ang nagpanukala na ng priority legislation niya, si Presidente Marcos, sabi niya, mag-create ng Independent People's Commission Yan. na pinag-overtime kami hanggang gabi, pagkatapos biglang pinatay. Ang bill. Hindi pa pwede ipakita ang resulta. So, ibig sabihin, itong lahat na ito, politika lang to ng Marcos at Duterte. Ay, hindi naman ganun yun. Ako'y naniniwala, si Senator Rodante Marcoleta, hindi niya kukubiran ng kanyang mga kasama. Hindi niya kukubiran yung mga taga-majority dyan. Hindi niya kukubiran si Jinggoy Estrada dyan. Magkakaalaman tayo dyan. Ayaan muna natin magtrabaho itong si Senator Rodante Marcoleta, saka natin siya husgahan. Ako mismo dito sa PH Update, sasabihin ko sa inyo pagka medyo tagilid ang kanilang pinag-uusapan. Hindi ako mag-sugarcoating dyan. Pagka sinabi ko medyo tagilid yung ginagawa ng komite, sasabihin ko sa inyo, hindi ko kayo bobulahin. No, alam ko naman ba't kayo nandito kasi ayaw niyo ng bulahan, ayaw niyo ng linuloko kayo. Kaya ako dito sa PH Update, hindi ko kayo lulukuhin. No, kung sakali mong ang dating ko, talagang ito si Sen Marcoleta, yung ebidensya papunta na dito sa mga majority senator, pilit niya pang ibinabaling sa kung saan-saan. Magre-react na ho tayo noon. Diba, ako sinasabi na ng mga ebidensya, may kinalaman si Jinggoy Estrada, dapat parusahan din yan. Yun ang kaya nating sabihin na hindi kayang sabihin ni Jess Palsis kay Boss Martin. Di ba? Palsis! Atty. Palsis! Yun nga ka. Ngayon, ano ang problema nating mga Pilipino? Dahil dyan, sa politika nila, Ipasok natin ang mga dilaw. Palakpakan! 7.2 ang inflation rate. 2.8% ang GDP ng first quarter at ang projection for 2026
4.1% ang GDP natin. Anong masama dito? 9% ang average increase Ideal, oo. ng Ideal. ating loans, borrowings, every year. Ngayon, nasa 18.5 na. Yeah. At ang projection, 22 billion o 10 billion na mauutang ng Marcos administration. Hindi ito yung geopolitics problem sa Middle East. Bakit? Yung mga katabing bansa natin naka-recover na. Okay. Ikakat lang kita, Congressman, ha? Kasi gusto kong balikan yung political dynasty mo na i-relate ko lang sa Game of Thrones. Parang ang mga dynasty nga yung sinasabi mo, nag-aano. Doon sa Game of Thrones, the winter is coming. The Pero si winter is Ombudsman Rimulya, coming. sinabi niya, sa summer ay Mag-iinit. mag-iinit dahil sa Pantag-init. marami pang kaso. Sino mga hula mong Ito talaga si Palsis, puro kalandian lang alam mo. Alis ka nga dyan, ano na mag-iinit yung mga... kakasuhan El Nino. after Senator Jinggoy? Well, sa tingin ko, di kasi si Ombudsman Rimulya, politiko eh. Very close to the Marcoses. So, ibig Former sabihin... Justice Secretary. Hindi. Saka, ibig sabihin, paano niya papanagutin? For example, si Secretary Pangandaman, siya ang pumirma lahat ng mga saro. But she has a pending case. Yeah. May mga nag-complain, may nag-drive. For Pero your nga, information, yeah. Bakit nga... Padaanin mo, ito talaga puro kabakla. Patapusin mo yung punto ni Kong Egay. Ako moderator ako dito. Akong hawak ko ang beat. Pwede ko patigilan. Pero ikaw, napapasarap yung pakikinig ko. Ginugulo. Bakit ganon? Basta malapit sa Malacanang, mabagal. Hindi pinapatawag. Di ba? For example, yung dalawang Bersamin. Kung Egay, ako, with your Pangandaman, indulgence, narinig ko ang mga arguments mo, politika ng Marcos, politika ng Duterte. With your indulgence, what I can say is, just because we prosecute one for now, does not mean we will not prosecute the others. Yes. It's correct. Pero mas importante yung nakaupo. Bakit sila may hawak ng pera eh? Ayan. Sabi. So you're saying Ombudsman will not do it? Okay. I don't think so. Yeah. On that note, If he proves you wrong? yes. Then, Let's- luluhod ako sa kanya. Let's go to headline number 2. Yun nga sinabi ni Ako, tupal lang yan, ha? Sabi ko, baka maunang pa tayong tawagin makulong, ha? bakit siya Sisimula na sa katapusan ng Nobyembre. Hindi na ito confirmation. Confirmed na. Anong say ninyo? Patok o putok? Yeah. Hindi ko nabasa. Yung sa ICC, ito ICC magandang naman. tanong. At maganda. Sa ICC, nagkaroon na ng November 30 ang trial ni former President Rodrigo Duterte with his new lawyers. Is that a good news? Attorney Jim, ikaw muna yun ko. Patok o putok? It's ganyan lang. Kasi sa totoo, I've always challenged the jurisdiction issue and I really pray humbly before the Supreme Court, although hindi po tayo nananawagan, ha? Prayer lang to na sana ma-resolve na yung jurisdiction issue on our end. Kasi pagdating po doon, wala na talaga tayong hawak dyan sa issue na yan. So the trial should just proceed, but you have to remember that the quickest case resolved by the ICC was 8 years. Okay. So, ano pang pagmamadali ang gagawin natin? Baka buhay pa kaya si Pangulong Duterte 80 years noon? old na yung matanda. Anyway, babalikan kita. Tanungin mo na si Congressman Erice. Patok o putok? Well, sa akin, dalawa rin eh. Ano sir, patok o putok? Dalawang point of view. Parang kami pareho middle lang kami. ground, middle Bakit? ground. One, alam mo, maraming namatay nung war on drugs. Yeah. Sa Caloocan, mga... Marami talaga. Maraming adik eh. Kahit ngayon. Pag umupo si Bibi Sara, don't worry. Kong Egay, makakakita ka ng part 2 niya. Sa Caloocan. Di ba yung mga... Joke lang. Kayo naman. Di na kayo mabiro. Siyado kayo seryoso. Hindi na mangyayari yun. Doon tayo sa approach na walang mamamatay. Pero maraming magbabalikan na magbabalik loob sa Panginoon ng mga adik. Yan ang importante. Diba? Palagyan na natin, di ba, yung mga Di ba? pusher, di ba? Pero merong, sa violent war on drugs, subok na yan sa buong mundo, hindi yan effective. So, Amen. kaya nga ang sabi ko, naniniwala ako sa karma eh. Pero nakita ko rin, mali rin yung procedure ng gobyerno. Meron ding karma, hindi na... Di ba? Ganun eh. Pero tingin ko, Both ways. Ano yung karma nila? Sobrang galit na sambayan ng Pilipino dito sa administration na to. Talagang ganyan ang karma balance yan, ha? both ways eh. Tingin ko Both mali yung ways. procedure dahil
Bihira, oo. In a bigger picture, parang mali naman na yung mga Pilipino, lahat ng papadala mo sa dahig, sasabihin mo, hindi mo kaya i-prosecute. Yes. Di ba, parang inaamin mo yung justice system mo. It's not Wala. working, it's not functioning well. Yun. Pero merong tinatawag na karma. Kasi nga, sa Pilipinas, aminin natin, napaka-maka-impluensya ng mga Duterte. At maaring ito ay nangyari dahil nga dito sa napaka-impluensya niya at pati si Presidente Marcos natakot sa kanya kaya siya pinadala sa dahig. Kasi kung hindi takot si Presidente Marcos, dapat dito na siya prinosecute. Tsaka yun ang style niya originally, di ba? Okay. Attorney Jess, patok o putok? Siyempre, patok na patok na patok, forever patok. First of all, the trial of President Duterte is the majesty of international law at work. I've already said that before in an episode here Dito na, in Politico Talk. Dito na ho babalatan ni Falsi nitong si Kong Ege Irice di itong si Falsis. But what I have to say is, hindi to politika ni Marcos or politika ni Duterte. Ito ay politika ng taong bayan at ng crimes against humanity. Meron siyang ginawa, kailangan niyang panagutin. Hindi ibig sabihin hindi gumagana ang justice system sa Pilipinas. With all due respect to the congressman and to my dear friend, Attorney Jimmy Bondoc, lagi nilang sinasabi, the courts are functioning. And of course, yung ating Supreme Court justices, with all due respect, may dalawa sa kanila, sinasabi, the courts are functioning, we are able, etc. That is not what complementarity says. Complementarity says the state is unwilling or unable. It doesn't say courts. So even though courts might be functioning and are able, it doesn't mean that the prosecutorial arm and the law enforcement arm is willing or able. Because if that were true, bakit hindi nakasuhan si Duterte pagka alis pa lang niya sa upuan? Bakit fake yung mga police blotter? Bakit yung autopsy reports? Kalmahan mo lang, baka mainit na naman ako. Wala mong booking gabi. So the justice system is more than just the courts. Lagi na lang mainit President ang ulo. Marcos enambled him during that time. Nagkalaban na sila. So, hindi niya siya Yan ang pihit ko. lahat ng mga kakasama ni President Duterte. Uniteam. Oh, yeah, Uniteam. Sila nag-enable. Yes po. Di ba? Ay, nag-break up yung unit team eh. Hindi siya Pero ngayon sinasabi niya na magkalaban na sila. Bakit? Hindi niya ba kaya? Presidente siya? Hindi siya Yung politically... presidente ng Pilipinas, one of the most powerful president in the world. Wala You kasi. know the answer to that, Kong? Yes. Where's the evidence? The evidence has already been deleted. Chair Jokno sa oral arguments ng Supreme Court asked Yun na, for yun the na. autopsy reports and the police reports. All of them are falsified. Okay. So, Sa Attorney anong Jimmy. ibig sabihin? Yung mga deleted na evidences na yon, marirecreate May question to you. marirecreate sa No, ICC? no. Aray ko. Palakpakan natin itong si Congressman Ege Iris. Ibig sabihin, maakakot si dati Pangulo Rodrigo Duterte dahil wala ng mga ebidensya. So, ibig sabihin, walang nakalat na ebidensya yung mga taga-ICC na nagpunta dito. Kasi na-delete na eh, na-falsify na eh. Na-falsify pala eh. Si Las Cañas and Matabato, Kong, with your indulgence, Mami Chu, cannot testify here. Why? Because there's death threat sa buhay nila. Di ba, Si Senator they were Bato flawed. nakakatago. Ibig sabihin, the Bakit President of the Philippines Bakit cannot nakakatago? Bakit guarantee the safety of Bakit these nakakatago si witnesses? Bato? Aray ko! Hindi ka mapuprotektahan ng Estado itong si Las Cañas at si Matabato. Raulo! Teka. Before I call you out of order. Sorry. Okay. Si Attorney Jimmy, anong sentiments mo naman dyan? Nakalimutan ko na yung tanong eh. Trial. The trial of President Duterte. Pero ako, di ba, bago na yung lawyers ni Pangulong Duterte, na-believe ka ba na suddenly na, kasi originally, hinihingi nila, December 30 ang trial. Pero kailangan, ma-examine siya uli. Kanya, di ba, matanda na nga. Di sina Kaufman, Pero natalo na. they ruled already Yeah. na he was fit to, to stand Hindi. trial. Kaya nangyari, naging November 30. Maganda, mas magaling bang mag-negotiate sila sa ano? Yeah, but it's a small win, but it's too small. Dahil para sa akin talaga, the only win that we should be waiting for is really the Supreme Court decision. Yeah. A little comment on the unwilling and unable na yung ating judicial system. I really just have to disagree because there were no attempts at filing eh. Ganun kasimple, walang nag-attempt mag-file. At yung mga sinasabi nilang deleted, that's one of many. Ang dami pang pwedeng tumistigo dito. At hindi naman dadami ang testigo. Pag lumayo tayo sa dahig, mas konti ang testigo doon. Kaya ang nagiging evidence doon, articles eh.
Mga news articles and pronouncements. Sila nga nagsabi na parang napakadami naman yata ng mga speeches na ito na gagawin nating evidence. Ano? Oo. May maganda pang may magandang development, Attorney Jimmy. Kaya nakikita nyo, emotionally and politically, nagdidebate kayong Of dalawa. course, of course. It reflects That's the okay. Filipino nation as a whole. Kaya nang may suggestion yung lawyer yata ni Pangulong Duterte, na yung sa ICC naman, para naman maintindihan ng mga madlang Pilipino, magkaroon ng Tagalog translation. And Bisaya. Whatever na maintindihan ng Pilipino. Di ba magandang balita rin sa inyo? Okay lang. It's too small an issue for me to comment on. Para sa akin lang talaga, sana we pray for the Supreme Court decision. Kasi let's now see. Pag nagdesisyon tayo on our own competence, tingnan natin kung ano ang reaksyon ng global community. Attorney Jimmy, Mami Chu, I have to ask Last. Attorney Yeah. Jimmy. Sabi ko na, hindi mo mapipigil No. Yung Siyempre, palsis yan eh. when you say walang nagkaso, may kaso dito ng unconstitutionality ng Oplan Tokhang. That was... Yes. But nag-oral arguments. not on the ICC. Yes, but my point is, Humanity and this is 9851. with all due respect to the Supreme Court, they have not issued any decision yet on that. The fact that we have not issued a decision on the constitutionality of Oplan Tokhang maybe also shows that the political power of this Duterte and the Duterte Hindi, family hindi. is so overwhelming. But they have not even decided on our case, which was... Precisely. Okay, So I okay. agree on that. Yes. That they should decide. Gentlemen, may I have the last word? Yes, Attorney Mami Chu. Dahil Judge. inaasahan ni Attorney Jimmy ang Supreme Court mag-rule. Pero pag once na-rule ang Supreme Court, Duterte trial is already ongoing, hindi na mapapabalik. That's my last word. But at least for Bato and yes. Senator Bongo, the future. may Anyway, let's benefit. go to headline number 3. Headline number 3. O puto. Anong kayo muna kay Congressman Erice? Kasi mas maraming numbers no, 317 House members. Is that patok o putok yung minority, majority? Sir, Congressman. Alam mo, Putok? mahirap kasi, ayoko mag-comment kasi Middle may ground? parliamentary courtesy. Hindi, Ayun. sa House nga, nire-relate ko sa House. Yung majority and minority. Hindi, kasi sa House, walang problema kasi super majority. Yes. Even the minority is also majority. And that I agree. I agree with you, Kong. Super duper majority. Ito nga, yung maganda example si Kong kasi nag-abstain siya, di ba? He lost his House Deputy minority position, di ba? Hindi, ano pa yun? Senior. Senior Deputy, deputy. minor. Pero Oh, yeah. Hindi, I lost my position because I was doing my jobs as a provider of check and balance. fiscalizer. Tapos, yung mga nag-vote na no, sa isang natanggal. Tatlo yata ang una ngayon. Kanina may in-announce na natanggalan ng chairmanship o vice chairmanship. Ano ba latest chismis mo nakarating sa Yan sir? ang problema kasi sa sa sistema natin ngayon, multi-party system, walang party loyalties, kung sino yung presidente, doon sila lahat kasi mawawalan sila ng pork barrel. Pero kung I have a question on the fake minority, with all due respect, so fake minority ba si Congresswoman Laila De Lima? Well, hindi naman. Kaya lang, alam mo, ang problema kasi, Lalambingan mo pa. Fake siya. Fake siya. May utang na loob siya sa administrasyon. May utang loob siya kay Boying Remulla. parang hindi maliwanag eh. Hindi maliwanag ngayon. Kasi sa minority, may galit kay Duterte, merong maka-Duterte. May maka-Marcos, merong hindi maka-Marcos. Okay. Kaya, Merong IPA. may makabayan black, may liberal, may akbayan, may iba-iba yung Okay. iba-iba yung. Kasi nga anong nangyayari diyan ngayon, para makabuo ng minority, instead na yung kung sino yung lumaban, dati kasi ang rule, kung sino yung lumaban na speaker, yung natalo, yun ang Automatic. Yes. automatic. At Minority. lahat ng bumoto sa kanya, yun Leader. ang, ngayon hindi eh. Para masiguro ng majority na kontrolado nila yung minority, ay magbobotohan muna. Pagkatapos lahat ng mga hindi bumoto sa speaker, yun ang magko-comprise ng minority. Tapos magbobotohan sila. So, pwede magpahiram. Kasi May planted. may planted. Majority. Itatanong ko si ating Attorney Senator Jimmy. Yon. Sa Senate context naman, Talo nga eh. patok o putok? Ano nga ba yung Image. tanong ulit? Yung image, What no? is the image of the Senate? Sa akin kasi, hindi totoo na pangit ang image ng Senate with regard to their actuations. Kasi po, designed naman talaga ang Senado na mag-away. Wala namang problema na mag-agawan sila ng majority seat.
walang problema. Isa lang po ang naiiba ngayon. Ano? Kinakasuhan. Yun ang naiiba ngayon. Kasi kaya nagkakaroon ng doubts pati sa business community and all that. Kasi nagkakaroon na ng elements of mga vices of consent, no? May vitiation na. Kasi dati, nag-aaway naman sila in Riles, Yeah, sila debate, Miriam. Wala namang intelligent, problema mag-aaway. discussion, Nag-aagawan ba sila ng majority seat dati? Oh, of course. Lahat naman ng minority gusto maging majority eh. Pero yung kakasuhan mo, 7 are not coincidental, and that is what is bad about the Senate now. They are not ruining their image. Someone else is. Okay. Attorney Jess, patok o putok? Ang image ng Senado, patok or putok daw. So sa akin, syempre, putok. Ibig sabihin, negative ang image. Yeah. It's the first Senate majority na may scripted Senate shootout that is borne out by the facts. I Meron object. tayong isang senador. Of course, we will agree to disagree there. May isa tayong senador, bawal sigawan. May isang senador, kailangan laging kamustahin. May isang senador, nagtatago. Lahat yan Senate majority. So, yung dating riniklamo sa akin ng disbarment ni Senator Chis Escudero na worst Senate President, Alan Peter Cayetano, worst Senate majority, ang majority ngayon, Duterte majority, worst Senate. Kalmahan mo lang ang puso mo. Ito talagang si Palsis, oo. Yung mga ganyan mentalidad, napaka-loser nyo. Ever. Okay. Rejoin the Attorney Jim. Natatawa na lang si Atty. Jim Bondo kasi hindi naman natin siya hindi natin kakalibre at hindi natin siya kagaya ng trip. Hindi natin siya kagaya ng iba yung trip niya sa trip natin, ha. Pasensya na, Jess Palsis, ha. O baka ako trip mo ko. Lanya ka, Jess Palsis. Magaling kang pumili talaga, ha. Pero hindi. Brad, pasensya na, ha. Pasensya na. Diba, pasensya na. Kung sakaling makita mo ako, wag mo akong lalapitan. Walang yan. Opinion na yan eh. Wala na akong Yes, magagawa no, kung hindi mo gusto. Yeah. Ang sa akin lang is, this is the first truly independent majority. Kasi they're not on the side of the admin. Do we not at least want that check and balance in our government? Without this independent majority, hawak na po ng administrasyon ang buong bureaucracy ng gobyerno. Okay. Wala na, naloko na. O paano na, ano na may sasabihin niya ni Palsis? Wala, Meron Congressman. akong may sasabihin ako dyan. Ito, alam mo, nangyayari sa bansa natin. Parang labanan ng Crispa Toyota noon. Kahit na manuntok si Jaworski. Jaworski ng referee, kampi pa rin yung mga Toyota. Kahit na mali na yung ginagawa. Kahit may laglagan sa Crispa, kampi pa rin yung mga Si Crispa. Atoy ko, kung si Atoy kinalapak. Ganon. Kaya lang, hindi natin na-realize dun sa image ng Senado ngayon, whether majority or minority, ang tama nun sa ating mga ordinaryong Totoo Pilipino. yan. Yes. Totoo yan. Nagbagsak yung ekonomiya natin Yes. dahil reflection niya ng gobyerno natin, yung investors' confidence, talaga masisira. Ito tatanong ko kay Congressman Erice. Kasi he respects interparliamentary courtesy. Yes. Sino kakampihan mo? Si Attorney Jimmy o si Attorney Jess? Wala. Kaya si Atty. Jimmy, kampihan mo kung may atraso ako sa iyo eh. Hindi. Wala kang atraso. walang ganun. Ano mo? Walang ganon. Ito kasi si Palsis, ba't gano'n si hindi ako Ba't ganyan mag-isip ito mga pinklawan na to? Ang bababoy, hindi naman ganon yun. Paano kaya naging abogado tong Palsis na to? Bakit ka mo? Kasi ang objective ko na yung aking advocacy, kahit na magkaiba kami ni Attorney Palsis, baka sakali sa bandang huli, maniwala siya sa akin. Anti-political dynasty, naniniwala Ganon ako. din si Attorney Jimmy, baka sakali na maniwala sila Naniniwala ako dyan. Dyan sa anti-political dynasty na yan. Lalo na kung hindi. Kahit baguhin natin yung anti-political dynasty na yan. Kahit na hindi na dynasty nakaupo sa Pilipinas, itong sistema na kinapapalooban natin, dapat ho talagang mabago. Kahit anong anti-dynasty natin, pagka merong nakaupong adik, sayo sa gusto natin, hihintayin natin yung 6 na taon para makaalis sa pwesto yung adik. Ganun lang ho yun. Importante sa akin, consistent ako na hindi ako Duterte, hindi ako Marcos,
liberal ako at maliwanag yung mga kung bakit. Yung hindi ako galit sa Duterte, may mga policy differences kami na fundamental, kaya hindi ako pwedeng sumama. At may Klaro. policy differences ako sa Marcos na hindi rin ako pwedeng sumama. So I would rather stay dun sa Liberal Party dahil 1988 pa lang, liberal na ako. Kaso wala pa kayong kandidato, Kung. Wala pa, Lenny wala na, kami. meron na ba? Lenny, Alam mo, Mamaya natin. Kung kayo, kung wala ka pong kandidato kami, meron dito sa rayo mo. mamaya daw pag-usapan Ay, ng sayang kandidato. naman, sasagot na eh. hindi din ako Duterte, hindi ako Marcos ha. Baka muna. ng mga tao, Marcos ako, Lenny ako. Tatanong ko kay Congressman Irice. Sige. Kasi sa Senate, nag-walk out yung solid 11. Okay. Sa House, maski mag-walk out, walang effect, di ba? Sa dami nyo doon. Handa eh. Alam mo, ang ginagawa ko doon, kasi yung minority naman, may mga karapatan. For example, dahil masyado silang confident, kahit na may pinag-uusapan, magbobotohan, wala na yung marami. Oo. So ako yung tagatawag ngayon ng quorum. Ayun, quorum ko. Oh, yeah. Sino ba daw kang kandidato nyo sa 2028? Ano? Wala pa. Kasi, Pero alam mo, narinig ko si Mario napaka-volatile. Rojas ang nana mo eh. Napaka-volatile nung situation. At tingin ko, Correct. after ng trial, Impeachment. at whether kung ma-impeach, merong ibang development na mangyayari, kung Ma-acquit. nako, Iba din. May iba din. Kaya sa palagay ko, nag-iintay lahat. Pero ako, sinasabi ko sa mga tao, huwag natin tingnan kung sino yung malakas. Tingnan natin kung Sino yung qualified? kung sino yung qualified. At Amen. kung may babaguhin tayo, hindi yung parang ano yan eh, manok at itlog. Para sa akin, ang dapat na mauna, maunang baguhin yung kaisipan ng mga mamamayan sa tamang pagpili. Kaya nga sabi ko nung I spoke last Monday sa Hindi. Ako dyan, talagang solid ako sa pagbabago ng saligang batas. Sa matinong leader, doon natin baguhin. Sa pagpasok ni VP Sara, baguhin natin tong bulok na sistema na to. Baka mapasukan na naman tayo ng adik. aking press-ona speech, sabi ko, tingin ko sa 24 months, wala nang legacy projects na magagawa si Presidente. Sa tingin ko rin, mahirapan nang i-reverse yung economic situation natin in 24 months. Pero may magagawa siya political reforms. Okay. For example, yung Huwag mo naman ituloy, Congressman, kasi pag-uusapan natin yan sa pagbabalik natin about walk out. Naku, ayun na nga mga kababayan. Dito na natatapusin ang ating reaction video. As always, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Para dito kay Falsis, good luck. Good luck sa kandidato niyo sa 2028. Sincero yun, yung good luck ko na yun. Good luck sa magiging kaalyado nyo. At alam ko naman, mga nasa administration niya. No? Good luck sa inyo. At good luck doon sa amo mo na sigurado wala na siyang kawala dito sa gagawing investigasyon na to sa Blue Ribbon. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Ang lahat ng Pilipinas.